So may matinding usapin tayo ngayong araw. Voctec o college or TESDA or college. Kasi maraming nagsasabi na ang college napakaraming inaaral na hindi naman magagamit sa actual na trabaho. At bakit ang calculus ba? Kailan ba nagamit sa mga any kind of work or yung mga literature or yung mga history or yung ba't may PE pang nalalaman? Ang dami-daming inaaral sa college na napakawalang kwenta daw compared sa Voctec or yung mga TESDA. Kung ano inaral mo, yun mismo ang gagamitin mo sa trabaho. Ang college, sobrang daming taon, sobrang daming subjects na hindi talaga magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ano masabi mo dito, Dad? Well, kasi ganito yan, no? Either mag-TESDA ka o Voctec ka o mag-college ka, siguro dapat timbangin mo muna kung ano talaga yung gustong puntahan, no? Kasi sa akin, there are 3 criteria that you have to look at, no? Ang una, ano ba talaga yung trabahong gusto mong pasukan? Is it blue-collar work or is it white-collar work? Sa Amerika, tinatawag natin blue-collar o white-collar, no? Pag sinabi mong blue-collar work ang talagang gusto mong patunguhan, yan yung sinasabi natin either sa pabrika ka o nasa construction site ka o nasa operation site ka, nasa field ka, no? Yung mga blue-collar work, no? Pag sinabi mo naman white-collar work ka, kadalasan ibig sabihin niya nasa opisina ka, nasa mga mga institutional area ka, no, sa mga formal na lugar or informal na lugar pero may mga desk job yan, no? May mga desk work na kailangan kang gampanan kahit na sabihin mong kung kahit na sales ka, meron pa rin mga desk job niya na dapat gawin. So yun ang una. Ano ba talaga yung gusto mong patunguhan? Maging blue collar or maging white collar, no? Second is ano ba yung hilig mo? Ano ba yung abilidad mo at hilig mo, no? Kasi kung hilig mo pero wala kang abilidad, dapat siguro suriin mo muna maigi kung yun nga yung tamang landas na papatunguhan mo, no? Pangatlo, siyempre, yung financial capacity ng pamilya ninyo, no? Yung capability, yung kapabilidad ng pamilya ninyo. Kaya ka bang tustusan, matapos mo yung 4 na taon o 3 taon na kolehiyo, kung accelerated ka, kung kaya ba o hindi. So yun, another criteria yun. Kasi kung hindi kaya, then siyempre, you have to reconsider kung ano muna yung dapat mong gawin o puntahan o aralin, no? Para sa ganun makapaghanap buhay ka. So yan yung mga criteria sa akin na dapat mong titingnan. First, uulitin ko lamang, dapat ano ba talagang gusto mo? Blue collar ka o maging white collar ka? Second, ano ba yung hilig mo, abilidad mo? At pangatlo, syempre yung kakayahan, financial capacity ng pamilya nyo. Yan basically yung 3 criteria muna na dapat mong tingnan. Kung either magte-TESDA ka or magka-college ka. Tsaka yung sa TESDA kasi, although napakaganda ng mga courses niya, no? Talagang isa ako sa mga supporters ng TESDA courses, tsaka TESDA education. Yung nga lang, once you study TESDA, parang very specific talaga yung kanyang inaaral. Halimbawa, magwa-welder ka or magwa-waiter ka or magiging hotel housekeeping ka. Yun na lang talaga ang trabahong nakatungo sa'yo. Kumbaga, yun yung inaral mo, wala ka ng ibang-ibang pwedeng trabahuin kasi talagang yun yung skill set na inaral mo for that specific job. Pero kung college ka, dahil napakalawak ng pag-iisip, parang mas versatile ka, hindi ba, Dad? Okay, anyway, talakayin natin yan, no? Una, sinabi mo pag nag-TESDA ka, normally sa TESDA kasi when you say blue collar work, napakaraming spectrum, no? Number 1, either maging welder ka, yung mga magbabakal, or karpintero, maging mason, electrician, pwede ring driver, no? Yung mga yan, mga tubero. So, lahat yan na pwedeng aralin sa TESDA, no? Pati pananahi, pati pagluluto. At least, ang maganda siguro diyan, pagka talaga medyo kapos yung pamilya, mas maganda gawin mo ng stepping stone to, no? Gawin mo isang stepping stone para makapaghanap buhay ka, makapag-ipon ka, para sa ganun, makapag-aral ka rin kahit na paano. Kasi siyempre, halimbawa, naging specialist ka nga sa welding o naging specialist ka tubero, siyempre merong hangganan niya, no? Habang tumatanda ka, medyo bumabagal yung galaw mo, at the same time, humihina ang katawan mo. So, dapat mag-aral ka rin. Gawin mo siyang stepping stone kung medyo makaipon ka, kahit na mag-night schooling ka, para pag nakapag-aral ka ng formal college o university, pwede kang maging manager or pwede ka rin maging businessman, no? Pwede kang maging entrepreneur. Ikaw yung tatawagin nilang pag kami mga repair specialist, ikaw yung tatawagin nila kung yan yung specialty mo. Pero siyempre, pwede ka na maging negosyante na mag-hire ka ng mga tao para ikaw na magpatakbo dahil marami kang karanasan, alam mo yung karanasan na yun, no? So, may limitasyon lang kasi kung sakali, no? Pero although mas mataas ang bayad sa umpisa, in fact, even sa Amerika, kung titingnan ninyo,
ang mga blue-collar worker, yung starting pay nila mas mataas kaysa mga white-collar worker kadalasan, no? Pero pagdating ng isang edad o kalaunan, lalamang na yung white-collar worker because of the expertise and because of the training and knowledge, no? Nabanggit mo rin kanina, sinasabi natin, ang problema kasi sa college, Daming subject. ang daming subject, Na hindi magagamit. hindi naman siya parang related, no? Even I experienced that when I was going to the university sa Lasal. Na-experience ko na napakarami namin subject. Minsan iniisip ko, ito ba mapapakinabangan ko pa o hindi? Pero ang natutunan ko over time is that lahat ng mga subjects na to will contribute to the following, no? Number one, mahasa yung iyong thought process. Parang software yan, no? Pag yung software nahasa siya na mas mabilis gumalaw at mas malaki yung capacity, then mas gumagaling ka over time, no? Kasi meron kang kumbaga exercise na exercise yung mental process mo. Pangalawa yung knowledge, no? So yung knowledge, syempre, mas marami kang knowledge kasi minsan ang buhay kahit nasabihin mong accountant ka pero meron kayong mga history subject, meron kayong language subject, minsan pagka nagiging senior officer ka na, mas nakaka-relate ka sa mga international clients o mga international business people or politicians because you understand the world better than everybody else, no? So, yun ang advantage ng going to college. And number 3, of course, pinaka-importante ito para sa akin, yung discipline. No? Kasi yung discipline, ibig sabihin, kasi nga, when you take a college course, napakaraming subjects, no? Iba-iba yung oras niyan. So, kinakailangan gugulan mo yan ng sapat na oras para matutunan mo, para makakuha ka ng sapat na grado para graduate, no? So, yung discipline na yon of learning a lot of things in different time slots gives you an edge, no, when you graduate. Ibig sabihin, alam mo na kinakailangan meron kang disiplina at pangalawa, dapat continuous yung learning mo at pangatlo, yung mga natututunan mo sa mga unrelated subjects sa course na kinuha mo, eventually it can help you become a better leader, a better professional, and a better manager. Hindi lang kunyari accounting ka, nag-take ka ng accounting. So like in my case, I took up management of financial institutions. No? So ibig sabihin yan, dapat sa mga financial institution ka magtrabaho. Pero dahil sa dami ng subject na pakalawak, meron kang marketing, may statistics ka, kung ano-ano pa, kahit na hindi ka naging accountant o hindi ka naging bankero, yung iyong knowledge in different industries at yung applicability niyan, na-apply mo. Minsan, kahit na bahagya lang, pero most importantly, the knowledge, the discipline, and the training that you get because you went through a process, then you become better, no? So, kaya nga, that's why yung advice ko sa mga gusto mag-TESDA o nagte-TESDA o gumraduate ng TESDA, gawin nyo siyang stepping stone o platform. Huwag kayong mapako dyan. Kasi kahit na kayong pinakamagaling na tubero, karpintero, mataas ang bayad yan, no? Kahit nasa Amerika, sa abroad, hinahanap-hanap yan. Pero gawin nyo siyang stepping stone. Mag-aral pa rin kayo kahit na night schooling lamang para makapagtapos pa rin kayo kahit na paano management or isang college degree para sa ganun pagdating ng araw, pag tumanda ka, you can easily be a professional, a businessman, a manager, no? So, yun ang aking advice. Kasi kung, ang maganda sa pag-apply sa mga TESDA, normally, scholarship yan, Madaling makakuha ng scholarship sa mga congressman, senator, mga mayor. Normally, binibigyan sila ng pondo para mag-sponsor ng mga pwede maging scholar, no? Mga 6 months training lang. Trabaho na agad, no? At pwede ka pa mag-abroad, makakuha ka ng magandang bayad, no? Pero gamitin mo siyang stepping stone. Huwag kang mapako doon. Kasi pag napako ka doon, mapapako na rin. Pagdating mo ng 40, 45, medyo welder ka pa rin. Bababa na yung halaga mo, no? Kasi nga, marami na mas bata sa iyo na mas well-trained, mas mabilis kumilos, mas magaling. So, mapapaso yung iyong abilidad. So, that's why yun ang aking payo sa ating mga kababayan. So yun yung mensahe namin. Basically, TESDA is if yun yung type ng tao ka na blue collar ka. Yung nga lang, ang advantage mo sa TESDA, mabilis ka makapagtrabaho, mabilis ka kumita ng pera. Yung nga lang, pagdating sa pagtanda mo, hindi ka na umaangat, parang napako ka na dun sa level na kung ano man yung trabahong kinuha mo sa pagiging TESDA graduate. Pag college graduate ka, mas malawak ang iyong future. Hindi ka napapako kasi yung pag-iisip mo at yung disiplina mo sa sarili mo, mas malawak, mas marami kang alam kahit na hindi mo siya kailangan ngayon, at least alam mo na siya kung kakailanganin mo siya later on. At saka yung paano mag-isip, doon natuturo sa college yun dahil marami kang iniisip na iba't ibang subject. Minsan may humanities, minsan may math, minsan may science, minsan may history, language. Hindi naman nagagamit sa usual na trabaho pero lumalawak at nahuhubog yung pag-iisip, di ba, Dad? Tama yun. Kaya nga sa akin,
kung kakayanin mo, hanggat kakayanin mo, mas maganda pa rin pagkatapos mo mag-TESDA, mag-ipon ka, tapos mag-aral ka ng college kasi makakatulong sa iyo yung sa hinaharap. Pero kung talaga naman wala kang hilig at saka talaga naman parang hindi bagay para sa iyo, that's fine, no? Pero take note na pagka tumanda ka, siguro maging foreman ka, maging supervisor ka, pero yung nga lang, medyo malilimit na yun doon. At kung masaya ka naman doon, then of course, that's fine, no? Kasi at the end of the day, ang importante naman sa buhay ng isang tao at trabaho is kinakailangan masaya ka at kinakailangan nakakatulong ka sa kapwa mo at marami kang natuturuan din. Yun ang pinakamahalaga kasi hindi naman kinakailangan lahat magkapag-college para maging matagumpay. Kasi ano ba yung success? No? When you speak of success, yan relative yan very subjective yan So there are very wealthy people or very successful people in terms of career na hindi naman sila masaya. So ang point doon is success is you are happy and productive at the same time. If you're happy and productive at the same time, you are the most successful person that could ever be. No? So yun lamang mga kababayan, yun ang aming may papayo sa inyo. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.